Tingnan mo ang kanyang pusa. Tiningnan sila ni John ang may pagkamangha at muling nagtanong, aniya baka matakot ito? Ang tatlo ay umiling nang marinig ang isang kaluskos. Lumingon ang bida at napansing tumalon ang alaga sa mesa. Nagunat ng mahinahon at naghikab si BM. Tinitigan siya ng mga ngaso, na nagnanais ng mga sagot sa kanilang mga katanungan. Ang tigre ay ikiniling ang kanyang ulo ng may pagtatanong. Kinuha ito ng pulang buhok at bamulong ng may pagkamangha na mukhang ordinaryong pusa ito at hindi yung kayang magdulot ng alon sa himpapawid. Tiningnan ng bida ang hindi nasisiyahang alaga ng may pagkabahala at sinabing hindi dapat niya ito kunin ng ganoon. Ngumiti ang babae at sinabing mararamdaman niya ang isang bagay kung ito ay siya. Iniunat ng hayop ang mga kuko nito at kinagat ang kanyang kamay. Binitawan ni Win ang pusa at ito ay lumingon ng may kay-abangan at sinabi ni G na dapat siyang mag-ingat sapagkat ang hayop ay nangangagat. Tiningnan siya ng brunette at sinabing narinig niya na ang lalaki ay nasa silungan noong insidente ng halimaw. Ngumiti ng nerbiyos ang bida nang marinig na may mga taong narinig ang pusa bago tumakas ang halimaw. Inayos ni Hyungkook ang kanyang salamin at kumpirmado. Dinakma ng pusa ang buhok ng kanyang may-ari gamit ang mga paa at napansin ng lalaki na ito ay hindi isang tunay na ulat. Lumingon siya sa guildmaster at naisip na nais niya siyang kunin, ngunit hindi ngayon ang pinakamagandang panahon. Hinayla ng pulang buhok ang pusa at nagpasya ang lalaking may salamin na ayaw niyang makipagkumpetensya sa Eternal Flame Guild. Lumingon si Hyung Sok at sinabing magkikita sila sa susunod at nagtaka si Win na aalis na sila. Tiningnan ng brunette ang bayani habang sinabi ng pulang buhok na nais niyang kagatin din ng pusa ang lalaking may salamin. Nabigla si Hyejeon at natahimik. Ngumiti siya at nangakong babalik siya. Ngumiti ang bayani, hawak ang alaga, at hiniling na pumunta sila kailanman nila gusto. Nakahiga si Jaiho sa kagubatan sa ilalim ng night sky at nagbabasa tungkol sa kontinente ng Gehenna. Binaligtad niya ang pahina at bamulong na narinig na niya ito sa isang lugar. Na-imagine ng lalaki ang isang mapa ng kontinente kung saan maraming lahi ang naninirahan ng magkasama malapit sa isang malaking puno. Sa ilalim ng isang kumakalat na halaman ay nakaupo ang ilang mga hayop, mga Diyos ng kalikasan, na nilikha upang protektahan ang Gehenna. Tiningnan ng bida ang libro ng may interes at muling binasa ito. Ang larawan ay isang puting tigre na may mga itim na spot at mga pangil. Tumingin sa ibaba si G, nakilala ang isang tao. Ang alaga ay idinidilat sa kanyang kondongan at napagtanto ng lalaki na si BM ay ang Diyos ng kalikasan. Ang lalaki ay tumalon sa pagkagulat na iniisip na ang maliit na pusa na ito ay hindi mukhang isang Diyos. Ngunit ngayon ay malinaw na kung ano ang nangyari sa silungan. Itinabi niya ang libro at napagtanto na ito ay hindi isang pagkakataon. Naalala ni Gio kung paano pinalayas ng tigre ang halimaw at naramdaman ng mga tao ang isang malaking pagsabog ng aether na dapat ay si BM. Tiningnan ng hayop ng mabuti ang may-ari habang sinusubukan niyang maunawaan ang kanyang kakanyahan. Ang lalaki ay naupo sa harap ng pusa na naaalala ang puno mula sa panaginip. Hinimas niya ang kanyang baba at nahulaan kung ano ang nangyari. Na-imagine ni Gia ang puno ng buhay, na tila nagbigay sa kanya ng trabaho, binigyan siya ng klase ng isang manggagawa. At pagkatapos ay tinulungan ng lalaki ang mga Teredren at nailigtas si Bam. Ang libro ay nagsimulang magliwanag, at naisip ng bayani na ito ay bahagi ng isang malaking plano. Nginig si G nang mapansin ang bukas na tomo. Isang plato na may kanyang mga katangian, at mga kasanayan ang lumitaw sa harap niya. Tiningnan ng lalaki ang plato at nagtaka kung ano ang ibig sabihin ng manggagawa X. Nangiwi siya mula sa maliwanag na ilaw. Nakaupo si Sunong sa harap ng TV at nakikinig kung paano mayroon pa ring mga undead na pinamumunuan ng pinakamatandang lich sa malapit at 10 taon na ang nakalipas mula nang abandonahin ng gobyerno ang planong ito. Ang mga host ay nakaupo sa mesa at tinatalakay kung paano sa pagkalat ng katiwalian, ang mga bayad ay bababa na haantong sa kakulangan ng pagkain ngunit kailangan nilang bambahin kaagad at may isang tumutol na ang teritoryo ay masyadong malaki kaya dapat itong nagawa kanina at ngayon ay walang pagpi. Ipil-iyan kundi gamitin ang lahat ng mayroon sila. Pinindot ng batang babae ang remote control at pinatay ang TV. Nagbalot siya sa kumot at bamulong na ang pangangaso ng isang lich ay isang mahirap na bagay.
Lumapit ang bida sa isang malaking puno at sinabi na ito ang nagdala sa kanya sa kagubatan ng mga pangarap. Ngumiti ang lalaki at sinabi na hindi niya alam kung bakit siya binigyan ng napakahalagang gawain, ngunit marahil ay may magandang dahilan. Ang hangin ay kumakalusko sa korona at nangako si G na susubukan niyang tumulong hanggat kaya niya. Biglang, isang bukol ng purple energy ang lumitaw. Tiningnan ito ng bayani. Isang siwang ang lumitaw sa harap niya, naglalabas ng madilim na kapangyarihan. Ang lalaki ay lumuhad sa pagkagulat, narinig ang isang tinig na nanunumpa sa lahat ng nabubuhay. Isang kalansay na may staff ang lumitaw at sumigaw para lahat ay lumuhad sa harap ng Panginoon. Marami pang mga kalansay ang lumitaw mula sa siwang sa likod niya. Iwinasiw ng kanilang pinuno ang kanyang sandata at nahulaan ni G na ito ay ang Elder Lich, isang halimaw na may ranggo na pangamba. Tiningnan ng bida ang mga miniaturang kontrabida at naisip na ang mga ito ay kahit kaibig-ibig, ngunit mahirap marinig kung ano ang sinasabi nila. Lumingon ang lalaki na nakakita ng isang karatula sa harap niya. Sinabi ng system window na ang Elder Lich ay nagpapasama sa mga kalapit na lupain at sa lalong madaling panahon ang epekto ay aabot sa kanyang lugar. Tiningnan ni G ang screen kung saan ang system ay nagmungkahi na bawasan ang kanyang impluensya. Bagaman ang isang sandali na counterattack ay magiging mahirap. Ngumiti ang bayani at sumang-ayon sapagkat wala nang ibang magagawa. Itinaas ng Lich ang kanyang staff at sumigaw, lumuhad sa harap ng iyong Panginoon. Itinaas ng kanyang hukbo ang kanilang mga armas at suportado ang sigaw. Ang lalaki ay may hawak na pusa sa kanyang mga bisig at tumingin pababa sa mga halimaw na hinipon ng kanilang laki. Lumuhad siya at naisip na ang pinakamadaling paraan upang mamagitan ay sa pamamagitan ng ether. Maaari niya lang patayin sila. Binuksan ng lalaki ang kanyang bibig, naalala na ito ay imposible sapagkat ito ay isang lich. Ang kalansay ay nabalot ng madilim na enerhiya, at naisip ni G na hindi ito mamamatay hanggang sa ang pinagmumulan ng kanyang buhay ay sirain, kaya hindi ito madudurog. Isang window na may algorithm para sa operasyon upang mabawasan ang impluensya ng Lich ang lumitaw sa harap ng lalaki, sirain ang pinagmumula ng buhay ng Elder Lich, at linisin ang mga kalapit na lupain. Isang kastilyo ang nakikita sa malapit, at napansin ng bayani na tulad ng inaasahan, kakailanganin niyang kumpletuhin ang parehong mga gawain. Tumingin sa gilid ang lalaki at napansin na nakita niya ang kastilyong ito sa isang lugar. Ang mga pader ay bahagyang nasira at mga bato at mga banner ay nakakalat sa malapit. Isang watawat ang nakabitin sa itaas ng lupa at kinilala ito ng bayani bilang coat of arms ng kaharian ng Ektem. Nabigla si G at nahulaan na ang mga kalansay na iyon ay dapat na ang mga tao ng kastilyo. Ang mga bungo ay may kumikinang na pulang mata. Ginulo ng bayani ang kanyang buhok at naisip na marahil iyon ay totoo, ngunit hindi mahalaga. Ang hamog ay umiikot sa paligid ng kuta, at napansin ng lalaki na ang pangunahing bagay ay nakanilang dinumisan ang lupa. Tiningnan niya ang ikatlong ikot sa itaas niya at ngumiti. Determinadong naghihintay ang mga Theodren at gagamitin ng lalaki ang kanyang hukbo sapagkat hindi siya maaaring Jitan ng direkta. Isang abiso ang lumitaw sa harap ng bayani na isang malaking bato ang humaharang sa daanan ng hukbo. Ang halimaw ay huminto sa harap ng malaking bato sapagkat isang general lamang ang maaaring lumipad. Natutuwa ang mga Theodren habang lumilipad ang mga bato at naisip ni Gia na masyadong matagal kung iiwan niya ang gawaing ito sa kanila. Nakakita siya ng dalawang pagpipilian sa screen. Ilipat ang bato para sa asensya at hayaan ang mga Theodren na ayusin ito mismo. Ang binata ay naisip ito sa kanyang sarili, at pagkatapos ay sumulong ang mga Theodren upang hanapin ang pinagmumulan ng buhay ng Elder Lich. Ang mga halimaw ay nagbanggaan sa mga kalansay sa labanan. Tiyak na hinawakan nila ang kanilang mga kuko, sinira ang hukbo ng mga kaaway. Naupo si Jaiho at ngumiting napansin na ang kanyang mga ward ay ngayon mas malakas at kumikilos tulad ng isang tunay na hukbo. Hindi nasisiyahan ng Lich at itinayo ang kanyang staff at inutusan ang kanyang mga tauhan na protektahan ang vault na may mga handog ng Panginoon. Ang labanan sa pagitan ng mga Theodren at mga masamang espiritu ay nagpatuloy. Itinaas ng kontrabida ang kanyang sandata at tumawag sa mga magsasaka. Purple lightning ang tumusok sa kanyang mga kalaban. Itinayo ng kalansay ang kanyang staff at inutusan ang kanyang mga tao na atakehin. Bigla, siya mismo ay tumakbo sa isang hadlang.
Isang malaking pterodon ang humadlang sa kanya gamit ang kanyang mga sungay. Ang bida ay may hawak na gintong bola sa kanyang palad at masayang naisip na sa pagkakataong ito ang pagpapala ng manggagawa ay gumana ng perpekto. Ang salaginto ay yumigtad at hinayla ang staff mula sa mga kamay ng leech. Pagkatapos ang halimaw ay sumugod pasulong gamit ang kanyang mga pamutol. Ilang Theodren ang dumakma sa kaaway, at siya ay nakipagpunyagi at sumigaw na sila ay mga tauhan ng sinumpaang puno. Ang mga kamay ng mga kalansay ay nahuli sa magkakahiwalay na buto. Ngumisi ang bungo at naisip na sila ay mga hanggal sapagkat walang saysay na sirain ang kanyang katawan. Bigla, siya ay nakatigil, na nadama na may mali. Sa sandaling iyon, ang Theodren ay nakatayo sa loob ng kastilyo malapit sa dibdib. Nang matuklasan ang pinagmumula ng buhay ng pinakamatandang lich, tiningnan ng bida ang system window, na nagmungkahi na ay pump up ang mandirigmang Theodren para sa 5 asensya upang sirain ang kayamanan ng kaaway, at nagpasya ang lalaki na sumang-ayon, bagaman ito ay medyo mahal. Ang katawan ng halimaw ay nabalot ng gintong ilaw, at ito ay naging isang Night Theodren. Ang salaginto ay lumipad at tumungo patungo sa kastilyo. Bumagsak ito sa pader sa silid kung saan naroon ang kanyang tauhan at ang dibdib. Nang inig ang leech sa takot at sumigaw sa kanila na huminto. Gayunpaman, sa halip, ang halimaw ay patalasin ang kanyang mga sungay at basagin ang dibdib. Ang kalansay ay nabalot ng isang malabughaw na ilaw at umungol, na nagpapadala ng mga sumpa. Ang kanyang hukbo ay nagsimula ding masira ng may mga hiyawan. Asul na apoy ang sumekop sa mga kaaway, at pinanood ito ng bayani mula sa itaas. Ngumiti si G at sinabing nanalo sila. Ang kanyang maliit na tulong ay nagdala ng mga alahas at bato sa mga paa ng Panginoon. Bumaba ang lalaki sa kanila at nagpasalamat sa pagdala ng napakarami na nagdulot ng pagkalito sa mga halimaw. Tiningnan ng bayani ang isa sa mga dinalang dibdib ng may interes. Bigla, ang trepeo ay naging mas malaki sa sukat. Binuksan ng lalaki ito at ang kanyang mga mata ay lumaki sa pagkabigla. Kinuha niya ang isang tabak, ang Royal Seal ng Estram ng natatanging rarity, na nagdaragdag ng +5 sa mindset at nagbibigay din ng charisma ng Conqueror. May ilang mga cobblestone na nakahiga malapit sa kastilyo, at bamulong ang bayani na dapat niyang hanapin ang may-ari, ngunit marahil ay matagal nang namatay. Inilagay ni Jiha ang trepeo sa kanyang backpack at nagpasya na magpasya kung ano ang gagawin dito mamaya. Kinuha niya ang isang pala at sinabing oras na upang linisin ang nasirang lupa. Kasunod ng gawain, ang lalaki at ang kanyang maliit na mga katulong ay nangongolekta ng lupa sa isang lalagyan. Tiningnan ng bayani ang kumikinang na lupa at sinabi na alam niya na ito ay mawawasak kung dadalhin niya ito. Sa kagubatan, ang lumilipad na Theodren ay nagbigay kay Jiha ng tinta at ipinagpalagay niya na nais ng halimaw na gumawa ang batang lalaki ng isang scroll. Tiningnan ng lalaki ang kanyang kausap at sinabi na hindi niya ito magagawa ng walang mga runa. Ngunit sa sandaling iyon, mga gintong simbolo ang lumitaw sa paligid ng puno. Hinopya ng bida ang lahat at binasa ang purification, na ibabalik ang lupa sa orihinal na estado. Nagustuhan niya ang inskripsyon, at sa sandaling iyon, isang pusa ang umusbong mula sa likod. Tumalon si Bam, sa may-ari mula sa likod. Umurong ang batang lalaki, hawak ang alaga, at hiniling sa kanya na mag-ingat sa nasirang lupa, at ang Derodon ay lumipad sa libro, na naglalaman na ngayon ng isang Scroll of Harmony, na nagpapagaling sa nasirang lupa. Iwinasiw ni Bam ang kanyang ulo at hindi sumang-ayon sa mga salita ng bayani. Ang halimaw ay pinunit ang pahina gamit ang kanyang mga kuko at nagalak. Tumayo si Gio at tumingin sa malayo ng may pagkamangha. Walang ibang tao malapit sa lalagyan, at nagtaka ang lalaki kung saan napunta ang mga Therodron. Isang tinig ang dumaan sa mga bato, na nagsasabing ito ay kanilang lupain. Nakahiga ang mga buto sa lupa, at ang bulong ay nagpatuloy, kamatayan sa lahat ng nakakagambala sa aming kapayapaan. Dalawang lalaki malapit sa templo ay hinawakan ang kanilang mga ulo at bamulong na ito ay isang kalokohan, tulad ng kamatayan sa lahat ng nabubuhay. Napansin nila ang isang kislap sa kalangitan, na nagsasabing ito ay isang halimaw na may ranggo na pangamba, ngunit kailangan itong gawin. Itinaas ng leech sa robe ang kanyang staff at sumigaw na ang mga lupain na ito ay ibinigay sa kanila para sa kapayapaan.
Madilim na enerhiya ang lumalabas sa siwang at sinabi ng kontrabida na sila ay magkakaproblema kung ang kanilang mapayapang panahon ay masisira. Bigla, isang malaking kumikinang na pterodon ang lumitaw sa harap niya. Ang mga kalansay ay nagmamadaling atakihin at ang kanilang pinuno ay tinawag ang intruder na lahi ng sinumpaang puno. Iwinasiw ng halimaw at hinampas nito ang mga sungay nito sa lupa. Itinaas ng leech ang kanyang staff, itinutok ang enerhiya at pinayuhan ang kaaway na mamatay. Itinuro niya ang madilim na kapangyarihan sa kaaway. Ang pterodon ay ngumalit at napansin na ito ay isang bagay lamang. Ang kalansay ay umurong sa takot at nagtanong kung paano ito posible. Sa likod ng malaking halimaw, lumitaw ang kanyang mga tauhan at nagmamadaling atakihin. Ang bida, na hinahaplos ang isang pusa, lumiko sa pinto at binati ang mga bisita. Lumakad si Sonyong patungo sa kanya. Binuksan niya ang TV at sinabi ng host na muling kumonekta sila kay Yuri sa pamamagitan ng reporter na si Song Yuging. Ipinakita ng screen ang isang ilaw sa mga bundok at napansin ng tinig na ang mga bakas ng labanan sa leech ay makikita sa lahat ng dako. Tiningnan ni Gio ang TV ng may interes, pakikinig sa purple na lupa na nilinisan at sinabi ng mga awtoridad na marahil ang lahat ng mga kalansay sa lugar ay nawasak. Isang lumilipad na pterodon ang lumitaw sa live na broadcast, na sinabi ng host na hindi pa nakikita noon. Namutla ang bida, hindi maintindihan kung bakit nandoon ang kanyang katulong, at tinalakay ng mga reporter na maaaring ito ay isang halimaw na antas ng pagkawasak. Tiningnan ni Hyun ang screen at bamulong na sila ay ibang ranggo. Lumingon si Hyejeon habang isinusuot ang kanyang backpack at nagpasya na ito ay isang maalamat na nilalang. Itinikom ng pulang buhok na babae ang kanyang mga bisig habang nakaupo sa sopa at nagtanong kung ano ang nangyayari. Ang mga pterodon ay naka-line up ng nerbiyos at isang anino ng isang lalaki ang nahulog sa kanila. Itinikom ni G ang kanyang mga bisig at sinabing kailangan nilang mag-usap. Tiningnan niya ang natatakot na mga halimaw at pinalma sila na walang sinuman ang nagkasala, kaya hindi na kailangang mag-alala. Itinuro ng lalaki ang isang bukas na libro at linawin kung kinuha nila ang scroll at pumunta sa Yersan. Lumingon ang Faradron at nagsimulang tumakas. Makalipas ang ilang sandali, nagdala ang mga halimaw ng ilang mga magic stone. Sa harap ng bayani ay nakahiga ang isang bundok ng kayamanan. Nabigla ang bida at sinabing hindi niya kailangan ng suhol, ngunit nagtaka lang kung ito ba ay sila. Tumango ang halimaw, kinukumpirma ang hula ng lalaki. Kumikinang ang mga mata ni Verodron nang haplosan siya ng may-ari at sinabing gusto lang niyang malaman ang katotohanan at tiyakin na ito ay kanilang ginawa. Ngumiti si G at napansin na mahusay ang kanilang ginawa sa Yersan. Sa harap ng lalaki ay nakahiga ang 10 ether stones, 10 essences at iba pang mga kayamanan, at hindi niya alam kung ano ang gagawin dito. Kinuha niya ang ether stone mula sa pinakamatandang leech, na nagkakahalaga ng milyon-milyon sa kanyang kamay. Inabot ni Bam ito ng kanyang paa at umungal, at naisip ng bayani na nais niyang makipaglaro sa kanya. Dinakma ng pusa ang bato mula sa magkabilang panig. Masayang kinain niya ang trepeo, nagulat ang may-ari. Namangha ang bida habang iniwagayway ng hayop ang kanyang buntot at naisip na ito ay marahil ang pinagmumulan ng kanyang enerhiya, kung bakit kinuha ng mga halimaw ang mga ether stones. Nakatikom ng kasiyahan si Bam at umungal, at nagpasya ang lalaki na ang mga Diyos ng kalikasan ay hindi mauunawaan. Nang isip, ang mga hiyas ay kumikislap sa araw, at naisip ng lalaki na ngayon ay mayroon siyang 15 essences, kaya kailangan niyang dagdagan ang kanyang mga kasanayan. Ang katawan ni G ay nabalot ng gintong ilaw. Ang lakas ay naging 9 at tibay 8. Iniunat ng bida ang kanyang balikat at naramdaman na siya ay naging mas malakas, at ito ay kapaki-pakinabang sa kanya bilang isang manggagawa. Itinapon ng pusa ang kanyang ulo, na pinapayagan ang kanyang sarili na haplosan, at naisip ng lalaki na hindi niya kaya. Ang mabaliw sa pagtaas ng lakas. Ngumiti ang bayani at sinabi na siya ay nasiyahan na, at ang alaga ay humiga sa kanyang kondongan. Makalipas ang ilang sandali, kinuha ng lalaki ang telepono at nakatanggap ng tawag mula sa Hunter Control Center na hinihiling sa kanya na pumunta sa dungeon dahil iya ay huli na. Ngumiti si G, isinuot ang kanyang backpack, at napansin na hindi pa siya nakapunta sa isang tunay na squad ng latecomers, at dahil tinawag sila, ang dungeon ay dapat na malaki.
Ang pagtitipon ay malapit sa isang malaking fountain kung saan nakatayo ang mga espesyalista sa pagpapanom. Balik. Isang lalaki ang kumaway sa bayani at sumigaw na matagal na nilang hindi nagkita, at sinabi ng lalaki, "Kamusta pabalik?" Lumapit si Wang Ho at ngumiti at sinabi na totoo ang mga alingaw-ngaw, at sa unang pagkakataon, lumitaw ang isang malaking dungeon, at kumpirmado ni Ji na hindi pa niya Noki. Taang napakaraming latecomers na pumapasok sa isang dungeon. Niyakap ng lalaki ang batang lalaki at iminungkahi na makakakuha sila ng magandang bagay. Ngunit sumagot ang may-ari ng tindahan na hindi nila maiisip ang mga bagay na iyon. Isinara ni Wang Ho ang kanyang mga mata at tumutol na ang mga mangangaso ay masyadong tamad na kumuha ng ilang mga bagay at lumingon ang bida. Isang babae ang lumalapit sa kanila. Inayos ni Hyen ang kanyang buhok. Tiningnan siya ng lahat na nagkokomentaryo kung gaano kaganda ang mandirigma kahit na sa buong armor. Napansin ng brunette ang pangunahing tauhan habang pinag-uusapan ng mga tao kung paano niya nakumpleto ang quest ng mag-isa at ang mga high ranker ay hindi man lang gumawa ng anuman sa kanya. Tiningnan ng lalaki ang batang babae nang may pagkamangha habang lumalapit siya at tumawag sa kanya. Tumayo siya sa harap ng lalaki at tinanong kung talagang darating siya bilang isang latecomer at sumagot siya ng oo na nagpapaliwanag na tumawag sa kanya na nagsasabing kailangan ng mas maraming tao. Nabigla si Hyejeon sa pag-iisip na maaaring mapanganib doon. Tumingin siya sa malayo ng mahiya at nag-alok ng tulong. Ngumiti ang mangangaso at idinagdag na kung siya ay sumama sa kanya magagawa niyang malayang gumalaw sa paligid ng dungeon. Naguluhan ang lalaki sa mga taong nakapaligid sa kanya. Ang brunette ay agad na napalibutan. Tiningnan siya ng mga tao ng masigasig at iminungkahi na maghiwalay sila at may nangako na gawin siyang pangunahin. Isinara ni Hyen ang kanyang mga mata at sumagot na hindi niya ito kailangan. Lumiko siya sa bida at inanyayahan siyang sumama sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, silang dalawa ay naglalakad sa kagubatan at sinasabi ng batang babae na ang mga bihirang halaman ay matatagpuan sa mga dungeon at kampi. Permado ng lalaki, idinagdag na maraming tao ang dumaan dahil hindi nila alam ito. Lumiko ang huntress sa kanyang kasama at iminungkahing pumunta ng mas malalim. Ngunit pagkatapos ay may gumalaw sa backpack ng lalaki. Binuksan niya ang briefcase, pinapayagan ang pusa na huminga ng malaya, at natuwa ang brunette na nandoon din si BM. Inabot ng batang babae ang hayop, sinabing ito ay napaka-cute. Lumingon ang tigre at hinampas ang kanyang kamay. Nalungkot si Hyejeon, at hinaplos ng bayani ang alaga at ipinaliwanag na hindi niya gusto kapag may kumuha sa kanyang mga pangharap na paa. Namula ang mga pisngi ng huntress, naipit pala ang pusa. Sinubukan ng tigre na lumukso mula sa backpack at bahagya na lang itong nahawakan ng lalaki, at pinakiusap. Itong maghintay. Tumalon si Bam sa damuhan. Umupo si Hyejeon sa tabi nito at napansing lumaki ito, malamang ay masarap ang pagkain. Hinimas ng bida ang hayop at sumang-ayon na mahal nga ang pagkain nito. Naalala ng lalaki ang isang kamakailang trepeo at naisip na ang tigre ay nabubuhay sa isang etherstone na nagkakahalaga ng 1 bilyon. Inilapag ng brunette ang kanyang kamay sa balikat nito at iminungkahing magpatuloy na sila dahil handa na rin si BM. Naglakad ang tatlo sa kagubatan at tinanong ng kasama ang lalaki kung napanood niya ba ang balita. Lumapit ito sa lalaking umuubo at ipinaliwanag na pinag-uusapan nila ang isang mythical rank na monster, isang Pterodon. Lumakad ang brunette sa tabi niya, at sinabing hunter din ito kaya okay lang sabihin, at sinabi rin nilang nakita nila ang bakas ng isang higanti sa dungeon ng Devil Ant sa Busosan. Tiningnan ni Gio ang hunter na nagsabing ang kamay nito ay kasing laki ng bahay. Ngumiti ito ng mariin, naalala kung paano niya pinatay ang langgam. At sinabi ni Hyejeon na dahil sa bakas ng kamay, nagpa siya ang mga hunter na huwag nang dumaan sa dungeon dahil mythical level ang higanti. Naimagina ng lalaki ang dalawang planeta at naisip na konektado pala ang dream world sa mga dungeon. Lumuhad ang pusa at naghanda para sumugod. Tiningnan ito ni Jo at tinanong kung ano ang problema. Dinakma ng babae ang espada at pinakiusapan ang lalaki na umatras. Tumayo ito sa harap niya at iniunat ang armas sa harapan. Mula sa harapan, umihip ang malamig na hangin patungo sa mga bida. Nangangatog ang huntress at tumingin sa harapan. Naalala nito ang mga nakakatakot na punong monster na may pulang mata at pagkatapos ay ang mga nilalang na may mga pangil at alalaking dahon.
Tiningnan ng protagonista ang kanyang kasama na nagsimulang manginig at tinawag ito. Umikli si Hyagin at bulong na nawala rito si Son Hak. Tumingin ang lalaki sa kailaliman ng kagubatan at naisip na dahil ang first rank ay nawala rito. Ang dungeon ay hindi bababa sa 5th rank. Binuhat ng monster ang isang ugat gamit ang ngipin nito. Binuksan ng babae ang bote. Uminom ito ng potion at pinunasan ang labi. Mahigpit na hinawakan ni Hyagin ang kanyang espada at pinakiusapan ang protagonista na tumakbo papunta sa entrada ng dungeon cap. Inatake na sila. Deteryonadong tumingin sa harapan ng brunette at pinakiusapan na hayaan na lang itong bahala sa kanila. Tumingin ng alanganin ang lalaki sa kanyang kasama at naisip na napakaraming mapanganib na monster dito kahit para sa kanya. Binalot ng asul na glow ang pusa. Nagmadali ito sa harapan at hindi ito nahadlangan ng protagonista. Namulat ang mga mata ni G sa gulat at naisip na hindi ito maaaring mangyari. Tumakas ang mga monster kay Bam. Ipinakita ng hayop ang mga ngipin nito at sinaksak ang isa gamit ang kanyang paa. Isinaksak nito ang mga pangil sa monster at pinutol ang sanga nito. Nahulog ang mga prutas sa lupa. Isa pang nilalang ang tumakbo palayo na sumisigaw. Tiningnan ni na Hyagin at Jiha ang eksena ng may panghihindik. Bumalik ang pusa ng may pagmamataas. Umupo ang lalaki sa tabi nito at hinangaan ito. May hawak na buto sa ngipin si Bam at ikanaway ang buntot. Ngumiti ang bida at tinanggap ang trepeo. Tiningnan nito ang alaga at tinanong kung gusto ba talaga ng lalaki na itanim ito. Lumingon ang brunette at napansing hindi pa niya nakikitang tumakbo ang Venus human trap. Dinampot ng protagonista ang pusa at sinabing may isa pa silang problema. Pareho silang tumingin sa mga palumpong ng kagubatan. Tiningnan ng babae ang kanyang kasama at pinakiusapan itong bumalik. Umiiyak ito at bulong na sa wakas ay nakita na nito ang bakas nito at hindi maaaring iwan. Tiningnan ito ni G ng mabuti. Ibinigay nito ang bote at inalok na sabay silang pumunta. Nagulat na itinaas ni Hyagin ang ulo at muling nagtanong. Ngumiti ang kausap, itinaas ang pusa at nilinaw na iingatan sila nito kapag may panganib. Kinuha ng brunette ang potion at ngumiti ng pagsang-ayon. Makalipas ang ilang sandali, muling naglakad sila sa daan. Biglang hinawakan ng babae ang balikat ng bida at tumingin sa harapan. Itinuro nito ang isang bagay at tinanong kung nakikita ba niya. Nasa harapan nila ang isang kuweba na naglalabas ng liwanag mula sa entrada. Kumunat ang noo ng protagonista at inakalang nandoon ang sagot. Lumapit ang trio at huminto. Iniunat ng lalaki ang kanyang kamay na may hawak na sulo at napansing wala ang erosayon sa loob ng kuweba. Naglakad sila ng mas malayo at itinuro ng babae ang kanyang daliri sa ibang bagay, naakit ang atensyon ng kanyang kasama. Tiningnan nila ang dingding kung saan makikita ang mga bakas ng dugo. Kumunat ang noo ni G at iminungkahing magmadali sila, at sumang-ayon ang huntress. Sumulong ang trio. Biglang namulat ang mga mata ng babae at sumigaw. Nakahilig sa mga bato ang isang bali na espada at armor. Lumuhad ang brunette at tinawag ang pangalan ni Sinok, niyakap nito ang armor at umiyak, at maaway na tiningnan ito ng bida. Inilapag nito ang kanyang kamay sa balikat nito at pinakiusapan itong kumalma. Ngumiti si Jiha at sinabing kung ang mga marka ay nasa entrada lamang, maaaring gumaling at umalis ang lalaki. Itinaas ng kausap ang kilay at tinanong kung posible ba iyon. Lumapit si Bam dito. Itinutok ng lalaki ang kanyang alaga. Umakyat ang pusa sa armor at binuksan ang bibig, na nagpapakita ng kumikinang na bola. Kinuha ng lalaki ang symbiote egg. Isinaisip ni John na kinuskos ang baba at naisip na tiyak na narinig niya ito sa isang lugar at kailangan niyang suriin ng impormasyon kapag nakabalik na siya. Kinagat ng pusa ang kanyang kamay. Tiningnan ni Bam ang kanyang may-ari ng may kahilingan, na umaasam ng papuri. Hinimas ito ng bida at sinabing napakagaling ng hayop. Ngumiti ang may-ari ng tindahan at napansing napakabuti na nakita nila ang mga bakas at tiyak na buhay pa ang hunter. Pinunasan ng brunette ang kanyang luha at idinagdag na tiyak na mahahanap niya ito. Ngumiti si Hyagin at sinabing dapat na silang bumalik. Umalis sila sa kuweba at pinasalamatan ng babae ang bida para sa araw na ito, ngunit itinanggi lamang ito na wala naman itong nagawa. Niyakap ni Hyagin ang armor at napansing nakita niya ang mga bakas ni Sung Hyuk salamat sa kanya. Ngumiti ito at idinagdag na laging swerte siya sa kanya.
Kiniliti ni G ang likod ng kanyang ulo ng mahiya at namula sa ilalim ng mapang uyam na tingin ni Bam. Tiningnan siya ng Huntress at pinakiusapan na tawagan siya kapag kailangan niya ng tulong. Ikinaway ng protagonista ang kanyang kamay at ipinangakong gagawin iyon. Inilapag ng pusa ang kanyang paa sa mga daliri ng babae. Hinimas ng brunette ang ulo nito at pinasalamatan din ito. Tiningnan ni G ang babae at iminungkahing maghiwalay na sila rito dahil kailangan pa niyang bigyan ng merienda. Ang pusa, naalala nito ang gintong trepeo sa bag at naisip na may kailangang isara. Makalipas ang ilang sandali, nakaupo ang protagonista sa counter at tumitingin sa isang libro. Itinaas ng lalaki ang kilay ng may pag-iisip at bamulong na tiyak na nabasa niya ito sa isang lugar. Ikiling ng pusa ang kanyang ulo at ikinaway ang buntot. Lumipad ang mga libro sa lahat ng dako at huminga ang lalaki. Tiningnan ni G ang nasyahang alaga na may ngiti at may libro sa ulo nito. Tinanggal nito ito at sinabing malamang nawala ito sa tomong ito at malamang na kailangan niyang malaman. Sa ibang lugar, humiga ang lalaki sa mesa at sinabi sa pusa na magkikita sila sa panaginip. Ipinikit ng protagonista ang kanyang mga mata at nakatulog. Malambot na liwanag ang pumasok sa kagubatan sa pamamagitan ng korona ng mga puno. Iniunat ng lalaki at napansing nakakapresko ito. Itinaas nito ang ulo at namangha ang mga mata. Tumayo ang lalaki sa paanan ng puno, na hindi nauunawaan kung kailan ito naging napakalaki. Hinayaan ni G ang kanyang kamay sa sanga kung saan lumalaki ang mga prutas ng World Tree. Tiningnan ng bida ang mga halaman ng may pagkamangha, na sinasabing lumaki rin ang mga prutas bilang patunay na ito nga ang World Tree. Lumingon ang batang lalaki at tumingin sa ibaba. Lumapit sa kanya ang isang grupo ng Thyrons at binati niya ang mga ito. Naglalaro ang pusa sa mga insekto at lumuhod si G at ipinasok ang kanyang kamay sa bag. Ibinigay nito ang isang gintong itlog at tinanong kung alam ba nila kung ano ito. Tiningnan ito ng Rhodonite nang may kagalakan at tumango. Ngumiti ang protagonista, natuwa. Lumitaw sa harap niya ang isang karatula na nagsasabing inalok ng monster na ipisa ang itlog. Ibinigay sa kanya ng lalaki ang trepeo at sumang-ayon. Kinuha ng mga monster ang bola at sumulong sa ilalim ng pamumuno ng general. Ngumiti ang bida, na itinukod ang pisngi at napansing maaasahan siya. Sa butas, nakaupo sa trono ang reyna ng ikatlong round, at dinalhan siya ng kanyang mga sakop ng mga paggamot. Lumipad ang knight papunta sa kanya na may gintong itlog. Hinawakan nito ang kumikinang na bola gamit ang kuko nito. Tinanggap ito ng reyna at sinimulang magdala ng mga kristal ang ibang mga monster. Ngayon ay nakahilig ang bola sa isang bundok ng gintong hiyas. Niyakap ng reyna ng mga Teredren ang itlog at ipinikit ang mga mata. Nakaupo ang protagonista sa ilalim ng isang puno at hinimas ang tiyan ni BM, na nagtatanong kung nakakaramdam ba talaga ito ng mabuti. Biglang tumalon ang pusa at nangangatog ang lalaki sa gulat. Binuksan ng lalaki ang bibig at tinanong kung ano ang nangyayari. Ang isang haligi ng mga Teredren ay umaakyat sa puno ng puno. Sa gitna ng kanilang kawan, ang isang nilalang na may pakpak ng paru-paro ay umiikot. Itinaas ni G ang kanyang ulo, na nagtatanong kung ito ba ay isang simbolo. Umakyat ang may pakpak na nilalang at iniunat ang mga bisig. Naglabas ito ng gintong liwanag mula sa ilalim ng mga korona ng World Tree. Isang magaan na simoy ang tumakbo sa kagubatan. Tiningnan ng masaya ng protagonista at ni BM ang langit at ipinaalam ng system ang paggising ng isang squad ng natutulog na symbiotes pati na rin ang pagsisimula ng pagpapanumbalik ng World Tree. Isang maliwanag na ilaw ang pumuligid sa puno at mga dahon. Inilapag ng lalaki ang kanyang kamay sa balat at natuwa na malusog na ito ngayon. Nangangatog ito, na nararamdaman ang enerhiya. Binalot ng glow ang lalaki daw ang binasbasan siya ng World Tree at ginaisang ang natutulog na kapalaran, angkla. Senang manggagawa ng World Tree. Naglakad si G sa kagubatan at nakabitin mula sa mga sanga ang mga gintong mansanas. Tiningnan ng hunter ang mga ito na may ngiti at hinangaan ang mga ito. Tiningnan ng lalaki ang ani at ang pusa ay nangingisda sa ilog sa malapit. Iniunat ng protagonista ang kanyang mga bisig at napansing lumawak ng malaki ang kagubatan. Napansin nito ang solar apple na nagtataas ng antas hanggang sa pangalawa. Ngumisi si Gio at naisip na ngayon ay makakagawa siya ng dobleng dami ng potion.
Iginalaw ng lalaki ang kanyang ulo, na nai-imagine na ang kanyang sarili na nagbebenta ng maraming bote sa mga customer, at bamulong na hindi niya naisip ang pera sa una, at dapat may dahilan kung bakit binigyan siya ng pagkakataon ng World Tree. Tumangala ito at nahulaan na itinakda siyang ibalik ang World Tree at ang buong mundo. Ipinikit ng pusa ang mga mata at ngiyaw. Tiningnan ito ng batang lalaki at tinanong kung gutom ba ito. Umabot ang bida sa kanyang backpack, at patiently na naghintay ang alaga. Inilabas ng lalaki ang isang pamungwit at inanunsyo na architecture ngayon. Umupo ito sa pampang, tumitingin sa harapan ng may konsentrasyon. Biglang hinayla ni G ang rod at nakahuli ng isda. Itinaas ito ng bida sa itaas ng kanyang ulo, nasiyahan, at ang pusa ay masaya sa tabi niya. Tiningnan ng hunter ng may gulat ang karatula na lumitaw sa harapan niya. Ang trepeo sa kanyang kamay ay isang architecture na may antas na isang supernatural na pangunawa sa loob ng 30 minuto, pati na rin ang kakayahang pagandahin ang lahat ng mga sentido at reflex ng caster ng 20% sa kalahating oras. Napansin ng lalaki na orihinal na hindi dapat may detalyadong paliwanag dito. Naglaro si BM sa isda, at umabot ang lalaki sa kanyang briefcase upang ihambing ito sa natitirang mga item. Hinayla nito ang isang special bag sa itaas kung saan lumitaw din ang isang sign na nagpapaliwanag na ligtas. Na maiimbak ng may-ari ang mga item dito kahit sa ibang dimensyon. Kinuskos ng bida ang baba at sinabing hindi na niya kailangang ipaliwanag ang epekto ng potion ng maraming beses. Dinakma nito ang alaga na may isda sa bibig. Dinakma ng lalaki ang mga bagay at tumakbo, na nagpapaliwanag na kailangan niyang mabilis na bumalik sa bodega at ipatupad ang isang ideya. May mga tao malapit sa gusali. Nakatayo sila sa ilalim ng mga bintana at pinag-uusapan ng mga nagdaraan na halos lahat ng mga hunter at kaluluwa ay nagtipundo. Na parang nagbukas ang isang first-rank dungeon. Bumaba si Bam sa hagdan na may numero sa ngipin. Yumuko ang babae at kinuha ang papel na nagpapasalamat sa pusa. Isang nagdaraan ang hinawakan ng lalaki sa balikat at tinanong kung ano ang ginagawa nila lahat doon. Itinuro nito ang ikalawang palapag at sumagot na nais bilhin ng mga hunter ang mga potion ngunit hindi alam kung darating ba ang kanyang pagkakataon ngayon. Itinayo ng protagonista ang isang stand sa kalye na nagsasabing pinapayagan ang maximum na 3 bote bawat tao at ang numero ay dapat kunin. Mula kay BM. Sa isang leaflet ay may paralysis potion na nagpapataas ng paralysis resistance ng 35% sa loob ng 30 minuto. At sa isa pa ay may espesyal na health potion na nagpapanumbalik ng 22% ng maximum na kalusugan sa loob ng 13 segundo. Itinuro ng lalaki ang isang karatula sa dulo ng linya at ipinaliwanag na masarap at mahusay gumana ang mga potion mula sa tindahang ito at mura ang mga ito, kaya kahit ang mga tao mula sa labas ng bayan ay pumupunta upang bumili ng mga ito. Tiningnan ng mga hunter ng masama ang masayang beam na may takot. Iniunat ng protagonista ang kanyang mga bisig at pinuri ang kanyang alaga para sa magandang trabaho. Puno ng mga customer ang tindahan at naisip ng lalaki na kahit na makakagawa lamang siya ng magagandang potion, gagamitin niya ang Reg Along ito mula sa World Tree para sa kapakanan ng mga tao. Ngumiti ang bida sa mga salubing ito. Tiningnan nito ang isa pang customer at nagpaalam dito. Lumitaw si Sunong sa pintuan at kumaway sa kanyang kaibigan. Tiningnan ito ni G na may ngiti at nagtaka ito na ang daming tao dito. Ipinakita nito sa kanya ang screen ng kanyang telepono at tinanong kung nakita ba ito ng lalaki. May listahan ng mga lugar sa pahina at sinabi ng babae na nagpasya itong suriin para sa lahat ng pagkakataon kapag pinag-uusapan ng bida ang isang dambana, ngunit ito pala ang kanyang tindahan. Mahiyain na inayos ng lalaki ang kanyang buhok at sumang-ayon. Ngumisi ang kausap at tinanong kung kailangan ba talaga nilang maghintay sa pila para makita siya ngayon, at sumagot ang lalaki na laging welcome ang mga miyembro ng Happy Hunters. Kinuha ni Sanyong ang pulang bote at tinanong kung totoo ba ito dahil first time niyang makita ang epekto na nakasaad ng tumpak. Sinaksak ng protagonista ang isa pang pagbili at sumagot na sinuri niya ito sa mga customer at kinumpirma nila ang lahat. Pinaikot ng kaibigan ang potion sa kanyang kamay nang may pagkamangha at napansing hindi maihahambing ito sa epekto sa ibang tindahan. Iginalaw ng lalaki ang kanyang ulo nang desidido nang tanungin niya kung makakakuha pa siya ng isa bilang isang regular na customer, ngunit hindi siya pinayagan.
Umabot si Gio sa ilalim ng counter at idinagdag na may iba pa. Inilabas nito ang isang scroll na may ngiti. Binuksan ng blonde ito ng may interes, na napansin ang magandang sulat kamay at tinanong kung ano ang ginagawa nito. Ngumisi ang bida at ipinaliwanag na ang item ay nagdadala ng swerte, o mas tiyak, ito ay isang wish scroll na maaaring magbigay sa may-ari ng isang maliit na nais ng 2 beses. Tiningnan ng lalaki ang nasyahang kausap at naisip na medyo kinakabahan siya dahil first time niyang subukan ito. Ngunit hindi dapat magkaroon ng mga problema. Nakikipaglaban ang isang grupo ng mga hunter sa mga monster, at pinakiusapan ng swordsman ang lahat na maghawakan dahil ano ang gagawin nila kung haharapin nila ang higanti. Gumawa ito ng isang matalas na lungso at itinapon ang kaaway pabalik. Nahilo ang monster sa hangin at tumayo. Ang natalong isda ay lumipad diretsyo sa babae. Napa-forward si Sonyong, na nakatanggap ng suntok mula sa undead monster, at bamulong na mamamatay siya. Tiningnan siya ng swordsman at humingi ng paumanhin. Lumapit ang kanyang mga kasamahan sa kanya, inalis ang isda, at tinanong ng knight kung bakit dinala ng kanyang kaibigan ang isang espada kung papatayin niya ang monster. At sumagot ito na hindi niya inaasahan na lilipad ang kaaway ng ganon. Tumayo ang blonde na may hawak na ulo at sinagot ang tanong ng sorceress na okay lang siya. Nagsimulang magliwanag ang scroll sa kanyang bulsa. Nakatayo ang lahat ng mga hunter sa malapit, at iniulat ng system na salamat sa wish scroll, pagkatapos ng isang maliit na kabiguan, ang pagkakataong makakuha ng isang espesyal na item ay tumataas ng 70% sa kalahating oras. Ang bilang ng mga natitirang paggamit, 1. Nabiyak ang sahig sa ilalim ng mga paa ni Sonyangs. Lumuhad ang lahat nang nagsimulang manginig ang lupa. Nahulog ang buong koponan at nahulog nga ng babae ang libro mula sa kanyang mga kamay, na tumatawag ng tulong. Nahuli ng knight ang sorceress. Lumapag ang mage sa kanyang mga paa, na nagdeklara na hindi sila mamamatay sa mga bitag na iyon, at ang blonde ay sumabay sa kanya, ngunit nagrereklamo na hindi siya sinuwerte ulit. Tiningnan ng mga hunter ang itaas, na napansing parang sinadyang hukayin ang bitag na ito. Itinaas ng blonde ang kanyang kamay na may mana at tumawag ng isang conductor ng liwanag. Isang gintong paru-paro ang lumipad sa itaas nila. Napuno ang silid ng mga kayamanan at iba't ibang kagamitan. Dinampot ng lalaki ang talem at sinabing ito ay isang knight's long sword. Tiningnan ng kanyang kasama ang armor na may ngiti, na nagtapos na ang lugar na ito ay parang isang nakatagong hideout. Napansin ni Sonyong ang tomb sa sahig, na kinikilala ito bilang simbolo ng Gemarch Empire's Black Lion Knights. Dinakma ito ng babae at sinabing natupad ang kanyang hiling. Lumingon ang brown-haired sa kanyang mga kaibigan at sinabing maaari silang mahulog sa isang lugar. Kaya, kunin natin ang kailangan nila at oras na para umalis. Iniunat nito ang kamay, tinutulungan ang mga swordsman. Sa sandaling iyon, lahat sila ay nahulog sa lupa muli. Naramdaman ang panginginig, umungol ang babae na nasa problema sila sa sandaling makakuha sila ng magagandang item. Tiningnan ng knight ang likod at iminungkahing bumalik na lang para sa lahat ng pagkakataon, at suportado ng kanyang mga kaibigan ang kanyang ideya. Itinuro ng sorceress ang kabilang direksyon ng may takot, at lahat ay lumingon. Isang karamihan ng mga monster ang lumilipad sa kanilang direksyon. Biglang tumalon ang mga hunter, na natanto na walang silbi ang laban. Namutla si Sonyong at tinanong kung ano ang nangyayari. Nahuli ng pulang monster ang maliliit na monster gamit ang mga kuko nito mismo sa harapan niya. Napasquint ang swordsman mula sa alikabok at niyakap ng knight ang blonde. Itinaas ng brown-haired ang kanyang kalasag sa itaas ng kanyang ulo upang ang mga nahuhulog na bato ay hindi makapinsala sa kanila. Nagtago si Sonyong sa ilalim ng isang libro at sinabing ayaw niyang mamatay dito. Ipinikit nito ang mga mata at idinagdag, pakiusap. Bahagyang binuksan ng babae ang kanyang mga mata, na nakikita ang mga nagulat na mukha ng kanyang mga kasamahan sa harapan niya. Tiningnan ng mga lalaki ang likuran niya kung saan bumagsak ang liwanag. Isang malaking butas ang lumitaw sa dingding malapit sa mga lalaki. Tiningnan ng mga hunter ang likuran at lumingon din ang blonde. Nasa gitna sila ng disyerto sa isang sira-sira na gusali. Walang kaluluwa sa paligid at sinubukan ng babae na maunawaan kung ano ang nangyayari. Nakaupo ang pangunahing tauhan sa kagubatan na may pusak sa balikat at pinapanood ang mga maliliit na monster na may pulang kuko.
Ngumiti ito at napansing salamat sa mga earthworms, naging mabunga na ulit ang lupa. Habang iniisip ng lalaki ang pagpili kung ano ang itatanim, umabot si BM sa kanyang backpack. Dinala ng hayop ang isang buto sa naguluhang may-ari. Naalala ng bida ang monster na iyon at tinanong kung gusto ba talaga ng tigre.